and we get to go. Hello, we have here Miss Susan Enriquez from GMA7. Good morning, ma'am. We're the students from Malian Colleges Laguna. So we're just going to ask about your field po. Paano po ba kayo napunta sa field na to, journalism? Journalism, well, ano lang to, parang accident lang. Kasi talagang wala naman akong plano maging journalist or mapupunta sa media. So happened na, nag-aaral ako, yung pag-enroll, medyo mahaba ang pila doon sa course na gusto ko. So I decided to enroll doon sa College of Arts and Sciences. MBS Journalism, siya may pinakamaikling linya. Sino yung walang nag-enroll. And then eventually, tapos nung natapos ko na, parang wala pa rin naman sa isip ko na ito ang gusto ko. Parang I just wanted to finish my studies, di ba? Parang, sabi nga, yung edukasyon daw yung susi ng pag-unlad mo, gano'n. Pero, parang dumating yung break na nakapagtrabaho, nag-part-time ako, isang black timer sa radio, tapos nagkaroon ng opening dito sa Double D, sa radyo, nag-apply ako. Natanggap naman ako ng news site. Siguro parang doon na nagsimula, parang kasi trabaho naman yon. Kailangan ko naman talagang magtrabaho, and this is the parang opportunity na dumating sa akin. So, ano ko na lang, parang pinagbuti ko na lang. Parang, hindi ko ng best ko para mag-excel ka dito sa work na ito. Anyway, paalis naman ako. Lumagarap din naman ako definitely. Nag-ibang trabaho, di ba? Hindi naman pwede lang tambay na lang. So yun, that's how it started. Ganun kasi ito lang. Mga ilang taon na po kayo itong reporter talaga? Dito? Siguro mga tapos 19, hindi pala talaga full-time ha, parang mga 1993, parang parang depende sa kung ano yung report na mapapabigay sa akin for TV kasi medyo kulang ng reporter sa news. So, parang contributor pa lang yung dating. Then ay parang naging full-time 2001. Sa inyo po, kayo, Di ba ilang taon na rin po kayo sa dito sa field na to? Ano po para sa inyo yung marami din po kayong program na nagawa? Ano po para sa inyo yung most challenging? Siyempre, pinaka-challenging dito is yung pag mag-deliver ka ng news. Kasi parang it's a public service. Parang medyo malaking responsibility yung nakaatang ganyan. Then, imagine how many Filipinos are watching TV every day, watching the news. So, once na nagkamali ka doon, parang nag-bigay ka sa kanila ng maling information. And these are millions of Filipinos na parang naniniwala sa'yo sa credibility mo. Tapos syempre, iba naman yung pag may program kayo. Yung iba, like yung mga show, like yung mga kay Susan tayo, yung mga gano'n. Iba din naman yun. Yung challenge mo doon, di ba? Parang yung, kasi parang yun, adventure, gano'n. Tapos yung, isa parang entertainment yata yung isang component ng programa. So, gano'n yung difference nun. Pag ikaw ay nasa news at ikaw ay nasa isang show, depende sa format ng show. Parang kailangan mo ma-differentiate mag-deliver ka ng news at ikaw ay gumagawa ng isang programa. Like, isa tayo na parang pulse lang kasi natural na. Wala ka sinusunod na pattern na tayo. Ano po yung mga bagay na hindi niyo po inaalis sa isip niyo? So, tuwing po nasabak po kayo sa mga pagbabalita sa mga delikadong. Well, unang-una, first and foremost, kailangan safety. Yan, safety. Although ang safety naman is applicable lang yan kung mapupunta ka sa mga risky coverage. Halimbawa, calamity, may tragedy, may mga ganyan, mga military operation, yung mga ganyan. So, ang first concern mo dyan is yung safety mo. Kasi parang you don't risk your life para sa isang storya. Parang no story is worth dying for. Lagi naririnig nyo na yan. Parang walang gano'n. So, safety. And then, syempre, pangalawa dyan is yung accuracy ng i-report mo. Accuracy. Di ba? Hindi pwedeng, parang walang excuse dyan eh. Halimbawa, nagkamali ka ng detalye. Halimbawa, yung name, yung place, yung mga gano'n. Parang
Kasi hindi ko naman check, hindi, parang wala kang time to explain it to the viewers. Pasensya na ho kayo, wala akong. So, double check the facts, ganyan. Kasi once na nasabi mo na yun sa TV, yun na yun. Ayun na, hindi pa, parang ang hirap na magbabawi ka, paano mababawi pa doon? So, yun yung isang pinakamabigat na responsibility. Every day in our, everyday namin na pagpo-cover, laging ganun. Talagang kailangan, yung mga facts mo, double check mo mabuti, hindi pa pwedeng, okay na to. Pa syempre, yung talaga, hanggang maaari, we don't, exaggerate stories. As much as possible, talaga focus ka lang doon sa facts mo, huwag kang magdagdag, mga fabricated information, mga gano'n, magdagdag fabricated stories, yung i-record mo. Kasi yun yung sa amin, pinaka-importante. Di ba rin wala kang storya, basta huwag ka lang magkathang isip, di ba? Ano po, during your job po habang nasa-field po kayo, ano po sa tingin yung pinaka-dangerous na experience? Naku, depende. Merong mga coverages na maiiwasan mo yung danger sa yung mga risk like, alam mo, nag-cover kami dati ng Bulkang Mayon, nag-grab ng Mayon. Sinabihan naman kami ng T-box na don't get closer, don't get near, doon sa crater, pero matigas ulo namin, di ba? So, lumaban. No, hindi actually scoop minsan kasi you wanted to get some other stories pa na hindi pa alam ng tao. Kaya lang minsan nga yun. So, napagalitan ako nung punong bayan doon. Sabi niya, kasi kung magkaroon doon ng mga secondary explosion, aabutin kami. So, I learned my lesson from them. Dahil nakita namin yung mga, yung mga patay na hayop na inabot talaga nung, sabi namin, mga pyroclastic flow. So, parang on a daily basis, may natututunan ka sa tao mo. Tapos, siyempre, ang pinaka mahirap sa coverage ko na medyo tingin ko at hindi ko dahil talaga inulit yung sa Abu Sayyaf namin. Yung sa Basilan, yung kasama namin si Robby. Dahil after noon, talaga nagkahit-kita na. Dito sa company namin, hanggang maaari, hindi na magpapadala ng babae. Like, you notice nyo yun, meron sa tawi-tawi, pero wala mga pinadalang babae. Except Maki, sa Malaysia. Malaysia, hindi naman kasi wala mga Abu Sayyaf doon, di ba? So, may mga ganun ng policy na itinapatupad dahil kita nyo naman, talaga pati mga media, kini-kidnap nila, di ba? Pinapatay nila. So, may mga ganong coverage na pinagdaanan namin na ako ngayon, kung hindi nila talagang ganun ka-importante siguro, hindi mo pupunta ulit ng Basilan, ng Sulu, tawi-tawi, pwede pa pero Basilan ng Sulu is after nung aming experience sa Abu Sayyaf, that was 2001. Bumalik ako doon once, pero hindi ako doon overnight. Parang after the coverage, I went back ng Ponda. Walang overnight sa Basilan. Ano po ba ang mga recent works nyo gamit po ang multimedia? At ano po ba ang mga best practices mula sa pagkagamit nito? Ano mga ginagamit namin ngayon? Sa ngayon, in terms of news gathering? Kasi ngayon, ang pinaka-effective ngayon yung sa Twitter. Sa Facebook, hindi na nakakakuha din ng mga storya. Pero ma'am, di ba, hindi naman Ako nga, sige, pag-Twitter, mayroon ng, halimbawa, yung netizen, we call them netizen like you, di ba? Pwede kayo magsabi ng mga story. Pero there's always a way to check. Hindi naman kung nabasa mo doon, right there, i-break mo ba sa radyo o sa TV, check mo sa talaga yan. May nagsabing, merong hostage taking dito sa Laguna. Where in Laguna? So, kung matrace namin kung saan sa Laguna, we have to know, so paano, we need to get the police officer, halimbawa mga local government officials to verify. So, merong process of checking, double checking, hindi yan yun. Kung magkakamali ka sa pagbabalita mo, nang kinuro mo sa mga social media, ay napaka-responsible ka mo. Kasi basta ka na lang nag-break, hindi mo check. Dapat ito double check mo. Kasi yung mga responsible, din naman, social media user. Kaya po, meron po yung JB network na Think for your click. Saka sa amin din, kahit sa TV or kahit sa radio. Meron, di ba rin ang mahuli ka na makuryente ka? Oo, yung break ka, hindi mo pala totoo. Paano gagawin ko pa yun? Kasi mali ko pala.
dami na makulit ko sa pag-breakdown sa store. Kailangan na double check. Halimbawa nga, yung mga gano'n. Kailangan po yung police officer, make sure na police officer na po yung sa mo. Gano'n, kaya baka pwede mo kakahaan ng mayor, ang mga local officials ng sa lugar. Dapat po yung ba para to make sure na yung information ibigay sa yung sample sa Susan, pero pagtanong kung wala sa aking aba, na nag-event po ako, ito yung pagtanong. Naniwala po ba kayo sa kung successful po ang career pero malas naman sa love life? Hindi naman siguro. Meron lang talagang, baka meron hindi lucky in love. Meron lang, kasi minsan lang, kasi sa trabaho, like ito ako namin, medyo kailangan din yung understanding din yung magiging partner mo, spouse mo. Kasi iba yung demand ng trabaho na ito. Parang 24 hours na yun. Sobrang busy talaga. Sobrang busy. Actually, mabuti nga ngayon, hindi na masyado kasi ang dami-dami. Ang dami na namin eh. Pero unlike yung dati pa, yung mga, siguro mga early 2000, ganyan, ilan kami. Kami lang ibabalik-balik lang yung sa Mindanao. Unlike today, ang dami na namin. Iba rin yung bibigyan ng weekend. Yung shifting ay ano na, talagang 8 hours. Dati hindi. Medyo ngayon medyo marami na. So, hindi mo masyadong hectic yung schedule. So, kung ikaw, nasa ganitong trabaho ka ngayon, mas manageable na yung time. Meron ka nang maalak na time talaga for the family. Hindi na katulad na Pasko. Dati nun, ilang taon na wala kang bagong taon. Dahil nakahintay kami. Pero ngayon, pwede na. Pumili ka, anong gusto mong duty, Pasko, bagong taon. At may choice ka na ngayon, di ba? Dahil dati, wala kang choice. Duty ka talaga sa ganung mga okasyon. Medyo malaki na dahil nadagdagan na namin workforce nung nasa news team. Ano po, yung last question, yung first po, anong palagay yung importance ng journalism sa society natin, sa environment? Sure, ang laki-laki na. Kasi alam mo, ako natutuwa nga ako parang natatandaan ko nung dati. Dati parang ang tao, hindi masyadong sa news. Hindi masyadong involved, di ba? Parang mas involved pa sila sa mga chismis, mga showbiz, di ba? Sa mga showbiz. Pero ngayon, napaka-active ng community, ng citizen in terms of news discussion. Kasi napapansin namin, ako nag-radyo kasi ako everyday, 11 to 12. Mag-discuss ako. Alam mo, imagine mo yan, magte-text yung mga yun, di ba? Parang mga ordinary citizen lang yun, baka iba nga nagluluto pa, pero nagte-text siya hanggang masunog na yung kinakain. Gusto niya i-share yung kanyang opinion, yung kanyang observation sa mga nangyayari. So, napakalaking bagay ngayon yung mga social media is malaking bagay. Tapos yung ang daming news program ngayon di ba? Ang daming news program sa TV, sa radyo. So, malaking bagay yun na bihira na tayo ko sa nangyayari. Kasi sa internet, digital, sa cellphone, pwede kayo magbasa ng iPad, di ba? Yung mga electronic gadgets mo ganyan. So, malaking bagay, mga ganyang technology advancement para maging din yung tao ng society, maging mas involved at mas aware doon sa what's happening dito sa Pilipinas man or in other parts of the world, diba? Parang malaking bagay yun. So, ano naman po yung advice na maibibigay niyo po sa students gaya namin na gusto rin pong pumasok dito po sa media, sa journalism? Every time na mag-i-interview sa estudyante, advice. Ang advice ko is, eto, okay. Kung meron ang feeling mo, ito talaga gusto mo, then go. Tapusin mo yung kurso. Tapos, pag-i-kurso mo, kasi ang opportunity ngayon to get into this kind of, kasi madali na, kasi parang, pero marami na marami ng organization, marami kasi like yung mga social media nga ngayon, meron mga ganyan sila, nag-ano sila ng mga news, di ba? Marami ng opportunity. Kaya lang, pag andito ka na, saka mo lang naman madidecide sa sarili mo kung talagang gusto mo rin ituloy. Kaya ko naman nasabi yan, kasi may mga nakasama din ako dito na nandito na sila, nagpo-cover na sila ng mga news. Pero umalis, after siguro isang taon, tapos nung tinanong ko, sabi ko umalis. Because they don't like
hindi nila kaya yung ganung pressure, yung ganung stress, yung ganung klase ng trabaho. Ganyan sa nakausap ko, inakupiyo ko papunta ako na iko-cover ako sa bagyo, yung sapatos ko, nababasa. Of course, nababasa yung sapatos mo, kung sapatos, ang putik-putik, ng ganon. Yung ganon sa akin, napapabawal nga ako sa dahilan ganon eh, kasi yun, sabi ko, mas maarte ka pa sa akin, lalaki ka nga eh, diba? Kaya alam ko, hindi mo naman sila pwede yung maarte, kasi paano kung gawin yung nakagis na yung buhay, hindi niya kaya mag-adjust sa changes at reality ng ganun trabaho. Dahil kung naputikan yung paa mo, kami nga nagko-cover sa Mindanao eh, kinakain na lang, nagsigaw-gaw na mga manok, natutulog ko sa bukid, kasi sa pag-abang ng mga storya, kaya medyo cover ka dito. Medyo kailangan flexible ka, hindi nakakapagpahin ka sa comfort zone mo na gusto ka pa sa kadang gabi matutulog sa aircon, gusto ka may kama ko, hindi. Sa trabaho gusto ko medyo iba-ibahin mo yung adjustment mo. Alam mo, nakapunta ka sa Mindanao, sabi mo na nakapunta ka na Basilan. Walang 5-star hotel doon. Walang 5-star hotel doon. Ang bahay doon, ang mga tinutuloyan mo doon hotel, parang dito pag nakita mo, parang mga room for rent lang yun. Dito na meron kwarto na walang bintana. Ang gano'n ang buhay mo doon. Ang pagkain doon, syempre kung ano yung pagkain na mabibili mo doon sa Muslim area. Ang gano'ng klase. So flexible and medyo homeboy ka talaga. So pag nandito ka na, nakapasok ka na, nagkaroon ka ng opportunity. That's the time you can decide na gusto ko itong trabaho ito. Kasi may mga tao din naman, let's face it, may mga tao ready to face challenges, di ba? Yung gusto ko ito, adventurous, ganyan. Itong trabaho ito, gusto ko kung saan ako nakakarating. Nagpo-cover ako ng mga challenge, ganyan. So this is the kind of job na pwede sa'yo. Yan. Pero meron ako, gusto ko pang gabi. Nasa ako, gimmick ako. Gusto ko pang Friday na gano'n. So yun, medyo, nasa din yun, nasa tao. Pero I don't discourage students na gusto yung ganito trabaho. Kasi sinasabi ko lang na pag nandito ka na, that's the time na makakapag-decide ka. Hindi mo na kailangan yung mag-sacrifice. Oo. Madalas po. Oo, ako nga eh. Family po. Yung mga birthday, mga... Di ba din po ba yung time na nagka-problem sa family, tapos kailangan? Hindi naman, well, iba naman yun naman, sa pamilya mo, may sakit. You have to prioritize your family naman. Parang more than anything else, it's your family that matters. So, ang mga nangyayari dito, may birthday sa pamilya nyo, na may mga plano kayong party-party, baka mga mismo yun, hindi ka makaka-party-party. Or yun nga, Pasko, bagong taon, hindi mo kasama pamilya mo dahil nasa coverage ka. Ako sa akin, yun nangyari. New Year. Sabay naman ako naka-duty ng New Year. Kaya lang dito, pagdating ng 12 o'clock, after ng coverage namin, uuwi na ako. At least, yung remaining hours ng New Year, kasama ko na rin naman yung pamilya ko, di ba? Kinabukasan lang yung duty ka naman ulit. Kaya yung nangyari sa akin, yung sa Thailand, yung tsunami, andun ako talaga ng New Year. So talaga yung medyo naiyak na talaga ako. Kasi alam mo, masaya dito New Year, tapos andun kami sa Thailand na nag-mourn ang Thailand dahil sa daan ng namatay. O yung mga gano'n. Ganun lang mga ma-experience mo dito pag boyfriend ka. Girlfriend ka, may date kayo ng ganitong araw, ng ganitong day. Eh di ko sinabi, tapusin mo yung story mo, di paalis dyan. Postpone ang date mo. Yung mga ganun klase na mga masasacrifice na time sa'yo. Mga ganun. Dapat talaga selfless. Kasi dapat baka yung boyfriend mo, lagi mo na lang kinakancel yung date natin. Trabaho mo eh. O kaya naman, kung merong asawa, di ba? Dapat ako maniintindihan. Pero ngayon nga, tingin ko mas na ngayon, mas manageable na kasi marami na nga. Hindi ka tulad dati no, kasi ilan lang eh. Ilan lang kayo, pararating mo lang, babalik ka na naman, pararating mo lang, babalik mo, at least ngayon may rotation. Not your turn. So, parang mo na-schedule mo, parang naka-schedule ako for out of town, medyo pwede makakalad ka ng mga importante events sa buhay mo.
yun lang po yung question sa amin. Just want you to know na we're so honored to have you. We're interview. For our final project. Oo, nung nag-ano ka sa akin, nag-tweet ka sa akin, di ba parang sinabi,